Sinilas ko na, sinilas ko. Tumubo na yung ubi ko. Ang bilis oh. Ang tingkad kagad ng ano niya, dahon no. Pati yung usbong no. Ah. Yung daming laman ng tubig. Ang daming isda doon mga ka-journey oh. Basta mga ganitong oras naglulutangan talaga sila mga ka-journey. Ito na mga suzoom natin ah. Ayan, nakita niyo po yan, oh. Oh. Mga tilapia po yan, eh. Mga ka-journey, eh. Oh. Yun, oh, dami nila, oh. Yun, tilapia po yan. Basta ganitong oras, ano yan, umaangat yan sila. Sobrang dami nila dyan, mga ka-journey. Yan. Kailangan po, ano po, isa po ito sa ating pinangambahan mga ka-journey ngayong sunod linggo, ano po, batay doon sa weather forecast, ano po mga ka-journey, dahil meron daw pong papasok na isang malakas na bagyo, ano po mga ka-journey. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. So isang mapagpalang tanghali sa ating lahat, ano po mga ka-journey. So ngayong hapon ay halos karating-rating lang din namin galing sa church. Oh, nandito ako sa likod. So ngayon pag-usapan natin itong patungkol sa itong darating na bagyo mga ka-journey, kung tutuloy, no? Kung tutuloy o papasok sa PAR o sa Philippine Area of Responsibility, ano po mga ka-journey. Yun ang ating pinangambahan ngayon dahil batay na nga rin sa mga naikwento nila ni Kuya Arman, Kuya Mando, itong lugar talaga na ito, batay lang sa kanilang na-experience, ano po, talagang pumapasok ang tubig dito. Totoo talaga yun, pumapasok. Ngayon ang sabi niya sa akin, yung part na to, yung sa akin na to, dito sa yung may poste na yan ay hindi na daw po yan talaga aabutin ng tubig. Pero yung doon sa parting yung kusina, yung dito, ito kusina, itong dito na part ito. Yan. Itong ano na to, na parte na to, siyempre mas mababa po yan eh. May tendency daw po talagang papasukin ng tubig yan dyan mga ka-journey, sa loob. Papasok yan, pero hindi naman daw yan nagtatagal. Na ibig sabihin, pagka halimbawa wala nang ulan, huhupa naman daw yan siya kaagad. So ibig sabihin, yung dyan sa kusina natin, asahan po natin yan mga ka-journey na malamang sa malamang papasokin ng tubig yan kung sakasakaling tumuloy itong binabanggit nilang super typhoon, ano po, yung papangalanan daw po na Inday ba yun? Inday.
na bagyo mga ka-journey. Yun ang ating pinangangambahan ngayon, itong darating na sunod linggo. Kasi yun sabi, sunod linggo na daw po eh. So linggo ngayon, no, Sunday ngayon. So lalakad yan. Bukas, Lunes, Martes. Ang inaasahan siyang darating mga ka-journey ay Martes, Miyerkules. Yun mararamdaman na po dito sa buong Pilipinas, no? Kasi malawak ang kanyang ano po eh, yung kanyang diameter ano po. Sobrang lawak. So maaari, sabi nung sa forecast ano na maaari ay maapektuhan ng mga pag-ulan, talaga matinding pag-ulan ang buong kapuluan ng Pilipinas ano po mga ka-journey. Pangunahin na dito sa parting Visayas region ano po, Visayas Mindanao, tatamaan din siya. Tas dito rin sa Luzon ano po, tatamaan din siya ng mga matitinding pag-ulan. Kaya asahan natin to na talagang babaha ito kung sakaling papasok dito siya sa par ano po mga journey. Pero yun naman talagang nakikita nila na papasok at papasok dito yan. Pero sana naman wag naman sanang maglandfall kung hanggat maaari, kumbaga sana parang padaan lang ano. Ang masaklap kung dito maglandfall sa Pilipinas, kung totoo man yung, kung hindi magbago ang direksyon o hindi magbago yung galaw ng bagyo, yung namumuong bagyo na minomonitor ngayon sa ating forecast ano, sa ating pag-asa, ay maaaring magbago pa. Sana nga magbago, no? Magbago ang direksyon o magbago yung kanyang, kung ano yung laki nung diameter ng bagyo, sana mabago o malusaw, sabi nga. Kasi kung mangyari yan mga ka-journey, ang dami na namang mapinsala, lalong-lalo na dito sa mga pananim, no? Lalo na dito sa lugarin ng San Miguel, Nueva Ecija, basta karatig ng ano, dito sa parting Bulacan at saka Nueva Ecija, ay napakaraming mga tanim ngayon ng palay. Kaya isa yan sa pinangangambahan ng mga magsasaka na rin, dahil yun nga, yung bagyo na yan. Sana wag naman sana, no? Nakakalungkot kung mangyari yan. Ang dami na namang mapinsala. Lalo pa ngayon nag-uumpisa pa lang yung ano, yung pagtatanim ng palay mga ka-journey. Kung sakaling dumating yung bagyo na yan, nakakatakot. At saka kami rin ito, nangangamba rin kami dahil ang iniisip namin, baka ito pasukin, ano? Baka aabutin. Bagaman hindi naman daw yan aabutin, sabi nila. Pero siyempre hindi pa namin kasi na-expert. Siyempre nandun yung kaba, nakakakaba. Kasi may bagyong parating man, napakalakas. Yung bagyong Inday na minomonitor ngayon ng pag-asa na sobrang lakas. Bagaman wala pa dito sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero napakalaki daw talagang bagyo yan. Ang lawak ng diameter niya, may ang lawak ng saklaw. Pagka ito'y pumasok dito sa Pilipinas, halos buong kapuluan ng Pilipinas tatamaan. Kaya siyempre itong inaalala namin, dito nga kami sa tabi ng itong irrigation na ito. Siyempre pag dumami ang tubig, aapaw talaga yan. Aapaw yan. Yun ang inaalala ko. Ang ganda nga daw, bewang daw yun sa kanila eh. Sa kabila. Opo, batay nga doon sa naikwento ni Carmen nung vlog namin nung kahapon lang, no? Na doon daw hanggang dito daw, hanggang dibdib ang tubig. Tapos kailangan may stock ka ditong pagkain. Kasi hindi ka makakadaan doon. Wala talagang daan dyan sa may gilid yan. Wala, hindi tayo makadaan basta-basta dyan kasi hindi mo makikita yung kalsada na dyan. Kumbaga, ano yan? Ibig sabihin, ang target kasi ang pinaka-expectation na papasok siya dito, mararamdaman dito sa Pilipinas. Dito sa ating bansa. Martes pa lang, makakaramdam na tayo ng mga pag-ulan. Martes, Miyerkules. So, kung di man maglandfall yan, sana nga hindi maglandfall. Kasi pag maglandfall yan, ang dami na namang maapektuhan. Mga bagong tanim pa lang ng mga palay. Yun nga. Ang atin dito, mga ka-journey, ito'y bilang paghahanda rin. At kaya nakamonitor din talaga ako dahil kailangan ito nga, malubid ka pala pa? Ang inaalala ko, itong aming bubong na yan. Siyempre di natin masasabi mga ka-journey. Sabi nga naman ni Carman sa akin kahapon, sabi niya, kung kinakailangan talaga ko yan, talian daw namin ng mga lubid.
Just in case lang, kaya kung talagang tatama man dito sa Luzon, yung mga yero na yan ay hindi basta-bastang yan, hindi basta-bastang Papunta sa kanila. tangay. Di ano lang, ipalupot lang dyan sa kwan. O dito sa poste, pag ganun, ipalupot mo sa poste ang dulo, tapos itali mo dito sa kabilang dulo, parang ganun ang mangyari dyan. Sa bayabas. Oo, tapos dyan sa mga puno ng ano, Bayabas. patali dyan para sigurado. Hindi pa rin. Oo, kay kung talagang ano yan, tatama dito sa kwan yan, maglandfall yan dito kung saan man yan. Malakas ang hangin na yan, napakalaking bagyo O eh. kaya nga dapat natin bawasan yung mga ano, bilig-bilig yan, yung mga nakaano sa yero. Kasi Di naman basta-basta Pagaspas mo maano yan. yan. Oo, magpapagaspas lang yan dyan, pero hindi basta-basta matitibag yan. Kasi Hindi gawa yan ng maano lang naman yan, mababa lang. Hindi basta-basta matbuwal pa to, hindi mga puno na ganito. Pag ganyan nakabanak. Hindi pa naman yan. Maliban na kung talagang matayog na masyado yan, yan ang delikado Pero pag ganyan pa lang siya kababa, hindi pa yan. Sabi kasi Maingay ni- lang yan. Maingay lang talaga. Sabi kasi ni Arman, 2 years pa lang yata sila nakatira dito. Pero bumaha naman daw. Mm-mm. Pero hindi umabot sa 2 hagdanan. Hanggang 2 baitang lang daw, sabi. Hanggang 2 baitang. Yung, di ba, yung may baitang sila dyan. Una, pangalawa, hanggang ganyan lang taas. So kung susumahin mo, yung 2 baitang na yun, parang ganun din dyan sa ating, dyan sa may sala, kusina. 2 baitang din ang ano niyan eh. Lulutang So, siya. papasok ang tubig dyan, pero hindi raw niyan magtatagal. Madali naman daw nahupa. Halimbawa, natapos ni wala nang ulan o ang bagyo naman, hindi naman yan buong araw. So kailangan yung mga gamit dun sa kabila, mga Yun. nakahang. Kailangan natin mai-secure na natin yan. Kaya ngayon, ang gagawin ko ngayon, maglalagay na ako dyan, maggagawa na ako dyan ng patungan. Kung may mga tira-tira pa naman tayong kahoy dyan, tatrabahoin ko na ngayon. Kasi, kailan pa natin papandayin yan, ay Lunes na bukas. Oh, ngayon pa lang mga ka-journey, kita nyo po, oh. Oh, ayan oh, tingnan nyo yung langit. Ayan oh, sobrang kulimlim na po, oh. Ayan oh. Oh. Oh, hudyat na po kasi yan eh. Ayan. Takot ako. Kaya- Kasi hindi ko nakakita naman talaga. Siyempre, Ano? hindi pa kami naka-experience na tayo ng sobrang baha. Naalala mo yung inupahan nating bahay doon sa may, Oo, pero ano naman, yung kapraso pa lang. hindi pa nakapasok yung tubig. Oo. Pero Eh, doon sa atin kalsada, kasi, sa kalsada, Malakas. bago dumating ng tuhod, mga Oh, ganito. pero hindi pa talaga totally nakapasok. Pero malapit na yun, Oo. Pero hindi naman siya nakapasok mga ka-journey. Hindi nakapasok. Pero ano rin, naayos din yung ano natin nun. Buti naagapan tayo ni Makmak, galing siya sa church ng madaling araw eh. Oo. Kung di tayo nagising agad nun, yung saksakan, Opo. kasama tayo dun sa Oo, nakahiga sa lapag. yung saksakan ang inaalala namin doon kasi nakahiga kami sa lapag. Tatlo tayo. Tapos ginising tayo ni Makmak. Sabi ni Makmak pa, Nasa paanan na yung tubig. tubig nasa paanan nyo na. Tapos siyempre may ang mga saksak namin doon kay Nasa lapag din. at saka mababa yung mga outlet, mababa, hindi katulad nitong dito ngayon na ginawa ni Kuya Mando ay mataas ba, di ba? Nung nilagyan niya, sabi ko nga, ba't parang ang taas yung pagkakalagay ng saksakan. Pero nagets ko, kasi bahain nga pala ito. So tama lang yun, kahit bumaha man yun ng mataas, hindi talaga abutin yung mga saksakan dyan. Wala kung magkapera tayo pa, no? Pero asahan natin yung mga plywood dyan sa may gilid. Oo, yung basa doon. talaga yan. Sure ball yan, basa talaga yan mga ka-journey. Na ano ko na kumbaga, kung ano? kumbaga na ano ko na. Kung dagdagan natin yun ng hollow block ng konti sana pag nagkaroon. Hindi, na tayo. ang ano ko nga dyan, ang naisipan ko dyan, para huwag ka agad-agad, no? Huwag ka agad-agad mag-penetrate ang tubig paloob. Yung dito sa labas, dapat yan siya Hindi, mapalitada. pipinishing na nga yan bukas eh. Hanggang loob lang naman yata Oo, yung kasi isang semento lang nabili ko. Oo. Loob lang yung mano dyan, mapalitadahan. Kasi dapat yan mga ka-journey, mapalit. Yung dito, oh. Ito po. Ito yung tinutukoy ko mga ka-journey, oh. Dapat ito mapalitadahan ito para yung tubig, hindi mo siksik ba dito kaagad-agad na mupasok agad-agad sa loob. So ibig sabihin, ang bilis niya makaroon ng tubig sa loob. Pero kung ito'y mapalitadahan ito, kahit papaano, magpunta man ang tubig dito, hindi siya agad-agad papasok sa loob. Maliban na kung doon sa kabila, talagang siguro magre-rebound po yun eh. Pero at least hindi agad-agad. Kung hindi natin ito mapalitadahan, yung part na yan, pagkapasok ng tubig yan, may ando na yan. So, alam ko na ano ko na to. Ngayon, maggawa tayo ng parang tungtungan. Tungtungan kasi pag pumunta ka doon sa lababo, kung may tubig pa talaga,
may tungtungan ka, parang tutulay ka doon, para bang upuan na mahaba na magsisilbing tulay-tulay natin, tulay-tulay. Yun ang naisipan ko ngayon. Na meron tayo, habang wala pa, saka ka palang magpapanday kung andyan na, di ba? Ibig sabihin, naka-prepared na tayo kasi tsakto. Kung papasok to ngayong itong darating na talagang, sana nga may awan yun, lumis na lang eh. Eh kung hindi, talagang papasok yun. Ang inaalala ko, itong kuha na yan, yung ilog na yan, hindi man ilog yan, irrigation po yan eh. Eh siyempre, aapaw po yan. Dahil kung talagang napakarami ng tubig dahil sa mga na-experience na nga na yung bahay na to dito mga kadyo, kabila na yan dyan. Yung sa pinakabungad doon sa may tabing kalsada doon ay ang tubig dyan. Oh, ang bisipin mo hanggang dibdib ha. Kasi mababa sila doon pero ito daw kasi sa kay Kuya Mando ay mataas. Pero pasok pa rin. Oh, at least kung hindi naman din talaga ganun kalaki ang tubig, okay lang. Pero ang atin dito, maghahanda tayo kasi hindi natin masisiguro ang panahon kasi hindi natin masasabi na ngayon, di ba kung naalala nyo po Mga nakaraang buwan. hindi, nung Yolanda, yung bagyong Yolanda, Hindi lang din, nung nakaraang buwan bago tayo pumunta dito, yung nakikita natin sa TV, mga taga Bulacan. Di ba? Hanggang Bubong. Oh, Bulacan yun. yun ang ano ko, kumbaga di ba ang experience na dito is hanggang doon lang ang tubig. So, hindi natin masasabi. Kasi kamukha nga nung nangyari sa bagyong Yolanda. Sinong nag-aakala doon mga ka-journey na ang tubig doon na umapaw kung saan-saan, hindi na alam kung saan lulusot ang mga tubig. Sa sobrang dami ng tubig na ibinuhos talaga ng bagyong yun. Ang totoo, ano lang yun eh. Ulan, magdamag, di ba? Maghapon, magdamag ang ulan na yun eh. Pero, ang tubig nun mga ka-journey, grabe, sobrang Nasa ano pa tayo nun eh? naalala ko po yun. Halos hindi ako makauwi-uwi sa bahay dahil kahit saan ako maghanap ng alternatibong daan, puros tubig na po. Yung Caloocan Vista Verde na yan, hanggang dito sa dibdib ko yan. Yung motor ko nun, inanod. Buti na lang, tinulungan ako ng maraming mga tao. Kasi lumutang yung motor ko lumutang tapos umagos na, tapos natatangay na ako. Hindi ko na kaya eh. Naiwan kami sa bahay nun, nanonood kami sa kapitbahay namin nga hanggang bubong na yung tubig kasi taas tayo eh. Yun yung ibig kong sabihin na hindi natin masisiguro kung yun ba yung expectation natin na hanggang dyan lang. Paano kung hindi pala, lalagpas pala. Tapos di natin na prepared yung gamit natin dyan yan ang pinakamahalaga dyan, yung gamit natin dyan. Na wag lang mabasa, importante yan eh. So, etong bagyo na to na ating binabantayan ngayon, medyo alerto tayo dito mga ka-journey. Hindi lang sa panig namin hindi lang sa panig namin, lahat po tayo sa buong Pilipinas o maging sa mga ibang bansa kasi nasa ibang bansa pa siya ngayon yung bagyo na yun pero nakakatakot kasi siyempre hindi maiwasang mag-aalala din kami lalo pat may mga bata. Pero sa bagay ay kung ano man, okay, yung bahay ni Kuya Mando ay mataas man yan. Doon talaga kami dito magsisiksik kung halimbawa ito'y matubig na talaga. Hindi na namin makontrol, Hindi ba natin talaga makokontrol yan? Paano ba natin si Superman? O ba di man tayo Superman, di ba? Pag halimbawa ang tubig niya hindi na natin yan. Na kumbaga sobrang taas na, hindi naman tayo pwedeng hindi tayo lilikas. Ano po, mga ka-journey. So yun ang aking inaalala ngayon. Kung anong diskarte. Kaso ngayon habang wala pa, yun ang sabi ko kay Ate Mengs, dapat na talaga yan sa madaling panahon yung man lang dyan, mapalitadahan, paikot pati yung kabila kasi nakapaikot ang simento po yan pati dito sa may ilalim na to dapat yan malagyan din ng simento talaga, matabunan ba ng maayos para kung may tubig man dito hindi agad-agad makapasok doon sa kusina. Pero check yun, yung pinakabukana doon, papasok talaga yun. Pero ang ibig ko lang sabihin, wag basahan agad-agad na pagka nandiyan yung tubig, pasok agad. Kahit paano, makukontrol man lang doon sa palitada. Kasi siyempre, walang butas ba agad-agad, mapasukan yung tubig. Nag-iisip tuloy ako mga ka-journey. Kumbaga, kung ano ang mangyayari dito sa paligid na to, hindi ko pa kasi alam. Kumbaga kung mangyayari man ito, first time kong makaka-encounter ng ganito dahil
siyempre doon sa Caloocan, yun yung nangupahan kami. Pero sa mga dati kong natirhan, so dati pa talaga, yung dati pa, wala, mataas kasi yung parte na yun eh, yung Caloocan na yun, mataas yung lugar na yun. Pero doon sa itong huli naming inupahan ay talagang binaha din kami doon, pero hindi naman nakapasok sa loob ng bahay, pero muntik na. So ayun mga ka-journey, ito'y ano lang, no, paalala na lang din sa mga lalo nang yung mga tabi nga rin ng katulad sa amin ganito, no, may mga tabing creek or ilog or sapa. Mag-ingat po tayo mga ka-journey, kasi batay nga sa Pag-asa, napakalaking bagyo ito na darating sa atin. So panibagong pagsubok na naman to sa atin, no, dito sa Pilipinas. Napakarami na nga problema ang Pilipinas, hindi natin alam kung paano maresolba, ano po. So lahat ng ito ay ipasa Diyos natin, ano po. Sana maging safe lang din kami rito, hindi ng pangunahing ipinagmamakaawa natin sa Panginoon Diyos na wag naman sana malubog tayo rito ba. Wag naman, kasi kung mangyari yun ng ganito, first time namin makaranas talaga ng ganito. Nantabayanan ko nga kung anong dapat pala tong mga dito, irrigation dito mga ka-journey, lalo na yung mga lagusan doon. Puno kasi siya sa mga mga damo ba. Dapat yan siya matabtab ba, mga gilid-gilid maalis, para pag taas ng tubig agad-agad naman siyang makakaabante papunta roon kung saan yung saan bandang daluyan ito. Hindi ko rin alam kung saan ang tagusan na ito, pero at least kahit papaano man lang sana mabilis ang daloy, hindi siya na stagnant. Kasi dito sa napapansin ko, ang tubig stagnant siya masyado, hindi nga gumagalaw yan eh. Yun ang isa sa kinakatakutan o nagkakabaka ba. So bahala na, no, bahala na po. Basta bantay na lang din kami rito, alerto na lang. Basta yung binanggit nun sa Pag-asa na Martes, Miyerkules, Huwebes, next week na po yan mga ka-journey. Ngayon pa nga lang, iba na yung panahon. Umuulan sa parting hapon. So yun lang po yung update, ano po mga ka-journey, no, sa mga yung tabing ilog, tabing sapa, tabing creek. At kahit hindi man siya tabing mga ganun, no, may mga ilog, sapa, ganyan, kahit hindi man ganun ang iyong lugar, basta't kung medyo mababa, ay puspusang pag-iingat na po mga ka-journey. At saka kuan na rin yung pag-iimbak na rin siguro ng pagkain talaga, kasi at saka ka lang gagalaw, andyan na, hindi ka na makakatawid. Lalo pat dito sa amin, batay sa mga experience na rin nila, yung daanan dyan, hindi raw talaga madadaanan dyan pag halimbawa kasi yung palayan na raw dyan, yan, puno daw sa tubig yan. So ibig sabihin hindi ka makakadaan. Pwede naman siguro kung halimbawa hindi naman hanggang dibdib, hanggang tuhod lang pero ang hirap naman kasi maglakad ng ganun, hindi mo nakikita yung daan, puro tubig, parang mag-aalangan ka rin tumapak, baka may malaglag ka doon sa medyo malalim-lalim at di ba? So ibig sabihin yung mga ganong senaryo dapat nandito lang tayo sa bahay, naka-stay. At paano meron tayong makakain ng mga kahit mga sardinas, may ulam tayo. Hindi na natin kailangan na bili ng bili. Tsaka ka lang bibili na andyan na, no? So yun lang po mga ka-journey, no, update sa kalagayan ng panahon. Mag-ingat po tayo mga ka-journey. So God bless po sa ating lahat, no po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming YouTube channel. Ayun, kay Pau Pau, mamaya pong hapon ay mag-upload tayo doon, no? Pagsuportahan niyo po ang Pau Pau and Kia Journey, ano po mga journey. So yun, hanggang dito na lang yung aking vlog. Maraming salamat po sa ating lahat. Happy weekend po mga ka-journey. See you on next vlog. Bye bye.